Baka po naghahanap kayo ng labandera. Naglalabada ho ako. Ngayon na ho ba kayo magpapalaba? Kasi ho, wala na akong mikasi. Ikaw, isa kang sumpang babae ka. Kapag hindi ka umalis, mas lalong maraming dugo ang dadanak. Tandaan mo, hindi kayo hinatulan ng kinamuhian ng mga tao. Tatapusin na kitang matanda ka! Sa isang lugar sa Quezon Province na aming kinagisnan, may kababalaghang nangyari. Gaano nga ba katotoo ang mga aswang? Naririnig natin sila, pero madalang lang ang nakakakita. Kagaya ko, madalas namin silang nararamdaman pero mailap ito sa mga tao at nagtatago para sa kanilang kaligtasan. Naniniwala ako na hindi batayan ang itsura ng isang tao para masabi nating isa silang halimaw. Magandang araw po sa inyo, Miss Soledad. Ang kwentong ito ay nangyari noong 2006. Isang kwento na kailanman ay hindi ko makakalimutan sa aking buhay. Ako nga po pala si Tomas at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Napakarami ng kahoy na sisibakin natin ah. Sana makakuha tayo ng tig-10 sako ng uling dito. So ano nga lang, Tomas? Alam mo ba, kagabi daw dun sa baba ng bundok, may nakita raw na halimaw yung mga magsasaka. Kasi sila habang namumutol ng mga palay doon, di daw sila umalis kaagad. Kasi baka maulanan. Hindi na rin naman nabago yung mga ganyang bagay. Alam mo, nasanay na rin ako. Marami nang nakakita sa mga halimaw, engkanto at aswang dito sa baryo. Pero ni isa, wala pa rin ako nakikita. Ako nga rin. Ano kaya ang kapangyarihan ng mga aswang na yan, no? Bakit kung gabi? Kaya nila magbago ng anyo at maging isang halimaw. Ang sabi ng mga matatanda, may langis daw sila eh. Pinapahid daw nila yun sa katawan tapos doon sila nagiging halimaw. At saka isa pa, kapag kabilugan ng buwan, mas nagiging gutom daw sila. Yung kahit anong kainin nila, hindi daw sila mabubusog. Kasi ang hanap nila ang dugo at laman ng tao. Nakakapanindig balahibo naman yan. Alam mo, kumakalat na sa ibang baryo, itong baryo daw natin tirahan ng mga aswang. Sino kaya ang mga aswang sa lugar natin, ano? Yun din ang tanong ng lahat, no? Pero may chismis ako narinig. May pinagkakamalan daw na aswang dito eh. Yung babaeng taong grasa na lagi may bitbit ng kaldero. Kasi kahit daw gabi gumagala pa rin eh. Paano namang hindi siya gagala? Wala naman siya tinitirhan eh. Kung saan sila maulanan at mainitan, doon lang sila matutulog eh. Alam mo, 5 taon na rin ako nakatira dito pero hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit ang daming taong grasa sa baryo natin, no? Basta ang sabi ng mga matatanda, mga dayo daw yung mga yan eh. Naaawa si Kapitan kaya hindi pinapaalis. Wala na nga silang titirhan tapos paalisin pa. Hanggang sa siguro yun, nalaman ng iba na pwede silang tumira dito kaya dumami na. Pero alam mo, nakakatuwa pa rin sila, no? Kahit hindi magkakakilala, nagtutulungan sila. Lalo na kapag may namamatay sa kanila. Sila mismo nag-aasikaso ng libing. Tama ka dyan. Kaya bilib din sikap sa kanila eh. Nang oras na ng tanghali, napag-usapan namin ni Arnold na umuwi at magpahinga na muna. Iyon ang kabuhayan namin sa bukid. Mang-uuling kami at minsan taga-alaga rin ng mga palay, ng mga may kaya sa buhay sa baryo. Pagkarating ko sa bahay, nadatnan ko si Mang Rolly sa harap ng pintuan namin. Isa siya sa mga taong grasa na madalas bigyan ng kapatid kong si Tina ng pagkain. Mang Rolly, kanina pa po ba kayo nandito? Hindi naman gaano. Kanina pa ako kumakatok dito pero walang nagbubukas. Yung pala, wala kayong magkapatid dito. Nandiyan po si Tina sa loob. Binilinan ko po kasi siya na kahit sinong dumating, huwag niyang harapin. Mahirap na alam niyo naman po yung mga aswang dito kahit araw umaatake. Tama yan. Bata pa naman si Tina.
Gusto pa naman ng mga aswang ang mga bata. Pero kasing aswang na kahit tanghali, nakakagawa sila ng krimen. Papalitan nila ang katawan ng tao ng saging hanggang sa mamatay. Ganun po ba? Sandali lang po tatawagin ko lang si Tina. Tina! Tina, nandito na ako! Kuya, dumating na po pala kayo. Mang Rolly, pasensya na po kung di kita pinagbuksan ha. Nangako kasi ako kay kuya na kahit sinong dumating, hindi ko haharapin eh. Napakamasunurin mong bata. May naluto ka na bang pagkain? Bigyan mo naman si Mang Rolly. Mukhang nagugutom na siya, kakalakad. Sige na. Oo, kataboy nila ako eh. Ang iba ko namang mga kasama naglalakad papunta sa baryo. Kung kaya ko pa sana magtrabaho, papasok sana ako dun sa palengke kahit kargador man lang. Ano po ba kayo? Matanda na po kayo kaya hindi nyo nakakayanin yung ganyang trabaho. Sinabihan ko naman po kayo noon na pumunta na lang kayo dito sa bahay. Kaya lang kung marami kayo, hindi ko kakayanin na ilibre kayo ng pagkain. Tumango naman sa akin ang matanda. Tanda ng pagkaunawa sa sinabi ko. Matagal na siyang pabalik-balik sa amin araw man o gabi para manghingi ng pagkain. Mabait siyang matanda at kawawa rin kaya hindi ko talaga matiis na hindi siya tulungan. Ito na po yung pagkain niyo, Mang Rolly. Dinamihan ko po yung sinain ko kanina para maisali po kayo. May ulam na rin po dyan. Ay, salamat talaga. Wala nga naman po. Aalis na ako ha. Ay, naway gabayan kayo ng Diyos palagi at malayo kayo sa disgrasya. Kada gabi magsara kayo ng maayos. Lalo na't sobrang matunog na naman ang mga kwento na walang habas ang pagsalakay at pagpatay ng mga aswang sa bata at matatanda. Opo, nag-iingat naman po talaga kami. Mang Rolly, may alam po ba kayo sa alamat dito sa baryo? Totoo po bang dati itong tirahan ng mga aswang? Kaya lang napaalis sila ng mga manggagamot? Yan ang kwento noon. Dumadayo lang ako dito noon para manghingi na kung ano-ano sa mga tao. Ngayon lang naman na kami tumira dito at gumawa ng barong-barong. Sa ibang lugar, pinapaalis kami. Wala akong alam sa alamat ng baryo pero ang sabi ng mga matatanda, maraming aswang daw dito noon. Sa totoo lang, hindi ako nanghuhusga ng tao. Pero si Mang Rolly ay may sakit sa pag-iisip. Minsan matino siyang kausap, minsan naman para siyang bata na patawa-tawa lang ang ginagawa. Umalis na rin siya nang makuha niya ang pagkain na bigay namin. Maya-maya pa, narinig ko ang tunog ng tricycle sa labas ng bahay. Madalang lang na pinapasok ng tricycle ang baryo namin dahil malayo ito sa bayan. Lumabas kami ni Tina para makita kung sino ang hinatid ng tricycle. Isang matangkad, maputi at magandang dilag ang bumaba mula roon. Kuya, ang ganda naman niya, no? Mukhang may paghabalahan na naman po kayo ni Kuya Arnold, ha? Ikaw talagang bata ka, oo. Tingnan yung kapitbahay natin. Parang nakakita ng artista dahil lahat sila nakatitig sa doon sa babae. Makipag-usap kaya ako sa kanya. Kuya, baka masama yung ugali ng babaeng yan ha. Tingnan mo nga, mukhang mataray eh. Akong bahala. Alam mo naman matinik ang kuya mo sa chicks eh. Miss, naliligaw ka ata. Hindi. Dito talaga ako titira. Nakausap ko na yung may-ari nito at papaupahan niya sa akin. Ako nga pala si Tomas. Hindi naman ako interesado na makilala ka. Sige na, kailangan ko na pumasok sa bahay para makapagpahinga. Nga pala, isa akong labandera. Kaya baka may papalaba kayo o sino man. Siguro ireto mo na lang ako sa kanila. Tumalikod siya sa akin. Bit-bit ang isang malaking bag na may lamang mga gamit niya.
Bumalik naman ako sa bahay. Si Tina tawang-tawa sa akin. Mukhang napahiya kayo to, kuya. Tumahimik ka nga. Ayan kasi, lakas ng loob mong lapitan yung mukhang prinsesa na yun. Eh ikaw, kuya, tinan mo nga, manguuling ka lang naman. Huwag mong nilalang ang trabaho ko bilang mag-uuling. Dahil doon tayo nakakakain. Bakit? Labandera lang din naman yung babaeng yun ah. Akala mo kung sinong mayaman eh. Teka po, paano yun nalaman na labandera siya? Sabi niya eh. Nang bandang hapon, biglang lumakas ang ulan, kaya hindi na kami nakabalik sa ulingan namin ni Arnold. Napag-usapan namin na bukas na lang itutuloy. Sa bahay kami nagtatambay ni Arnold kaya binalita ko sa kanya ang pagdating ng isang magandang babae. Ayun yung babae tinutukoy mo? Yummy ha? Parang fruit salad ang dating. Sabi ko sa iyo eh, ayaw mong maniwala. Tama lang pala yung umuulan kanina kaya hindi tayo nakabalik sa ulingan. Ang mabuti pa, yayain natin siya mag-shotting. Shotting? Makipag-inuman, ganun. Habang nag-uusap kami, dumating na naman si Mang Rolly. Napatingin siya sa kinaroroonan ng dalaga. Napatigil naman ang dalaga at namutla habang nakatingin kay Mang Rolly. Ayan ang tagapagmana. Tagapagmana ng alin po? Lupain? Yaman? Tagapagmana ng itim na kapangyarihan. Mag-iingat kayo dahil dumating na siya. Mang Rolly, ano bang sinasabi ninyo? Nadaanak ang maraming dugo sa baryo dahil sa kanya. Natatakot ako. Kailangan ko nang bumalik. Bukas na ako maghihingi ng pagkain sa inyo. Magtatago na lang muna ako. Mang Rolly! Oh, sandali lang po! Ayan na, tumakbo na si Tanda. Naguluhan ako sa sinabi ni Mang Rolly. Pero napansin ko ang dalaga na sinusundan ng tingin ang matanda. Nang tuluyang mawala ang matanda sa paningin niya, humarap sa amin ang babae na may seryosong mukha. Parang may laman yung sinasabi ni Mang Rolly no kanina. Alam mo naman yun si Mang Rolly. Paiba-iba ng sinasabi. Kaya mo na yun. Baka nagkataon lang na hindi maganda yung ihip ng hangin sa ulo niya kaya nakakapagsalita ng ganun. Kung ganun, ano nga yung tinutukoy niya tagapagmana no? Ewan ko. Gusto mo tanungin natin si Mang Rolly kapag bumalik siya. Hindi na kailangan. Ano ka ba? Kaharap na natin ang napag-uusapan no? Yung dalaga. Doon na lang tayo magtanong sa kanya. May kailangan ba kayo? Ako si Arnold. Siya naman si Tomas. Ikaw, anong pangalan mo? Hindi ako nakikipagkilala sa mga taong hindi ko mapagkakatiwalaan eh. Mabait naman kami ni Tomas eh. Sige na. Kahit pangalan mo na lang, ipaalam mo na sa amin. Tonet, Alam mo ba, Tonet? Ang sabi ng matandang yun, ikaw daw ang tagapagmana. Tapos, dadanak daw yung dugo. ano? Mga siraulo pala kayo eh. Ikaw naman kasi Arnold eh. Pinapansin mo pa yung kung ano yung sinabi ni Mang Rolly sa'yo. Dumidilim na ang paligid. Malamig na rin ang ihip ng hangin. Kaya kailangan ko na pumasok sa bahay. Dalaw kami sa'yo bukas ha. Hindi. Hindi ko kayo kaibigan para dalawin niyo ko. Masyado namang mailap sa tao yun, pare. Natural. Hindi naman tayo kilala nun para makipag-usap siya sa atin. Uwi na nga lang ako. Naku, Tomas. Basta kahit hindi totoo ang sinasabi ni Mang Rolly, huwag ka masyado magtitiwala ha. Alam mo na, kailanman ay hindi nagkakamali ang mga matatanda. Nadadanak ang dugo dahil dumating si Tonet. Ano namang kakayahan ng babaeng yun para padanakin ang dugo dito sa baryo? Isang tulap mo nga lang dun, matutumba na yun eh. Hindi. Sa kilos niya at kung paano siya tumingin, parang may mali. Dami mo namang nakikitang mali. Hindi mo ba napansin? Hindi siya nakatingin sa atin kapag kinakausap natin siya. Parang mahilap yung kanyang mga mata.
na hindi ko maunawaan. Parang takot tumarap sa tao. Bago pa man sumapit ang dilim sa buong baryo, sinubukan kong kausapin ulit si Tonet para bigyan siya ng babala tungkol sa nangyayari sa baryo. Bilang isang tao, karapatan niyang malaman ang nangyayari. Tonet! Tonet! Nandiyan ka ba sa loob? Tomas, malapit nang magdilim. Hindi ko naman alam na pwede pa pala kayong magbisita sa bahay ng iba kaya magagabi na. Hindi ako nagpunta dito para bisitahin ka. Pasensya na kung nakaistorbo ako kung ano man ang ginagawa mo. Ako kasi may gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Dito sa baryo namin, kada sumasapit ang dilim, mayroong nangyayaring hindi maganda. At ano namang nangyayaring hindi maganda? May akyat bahay ba dito? Di ba wala naman sila makukuha dito sa bahay ko eh. Wala akong kayamanan. Mga damit ko lang ang dala ko sa pagpunta ko dito. Hindi yon. Kada gabi kasi may umiikot na nilalang. Makakarinig ka ng kaluskos, katok tapos humihingi sila ng tulong. Huwag mo pagbubuksan kahit anong mangyari. Dahil mga aswang yon. Ginagaya nila ang boses ng mga ibang tao para makapambiktima. May aswang dito? Oo. Basta yun lang ang kaya kong sabihin sa ngayon. Tandaan mo kahit anong mangyari, huwag kang magbubukas ng pinto. Kahit kanino pa kapag kagabi. Napatulala si Tonet at mukhang nagulat sa sinabi ko. Sinara na rin niya kaagad ang pinto nang makaalis na ako. Habang naglalakad ako pabalik sa bahay, bigla namang sumulpot si Mang Rolly sa harapan ko. Napatingin siya sa bahay ni Tonet. Tomas, ang sino pa naglalapit sa babaeng yan ay mababatay. Mahalin mo ang sarili mo at unahin mong isipin ang iyong kapatid. May dala siyang sumpa dito sa atin. Mang Rolly naman Ano po ba talagang gusto niyong sabihin? Nararamdaman ko ang maitim niyang aura. Hindi siya normal na babae kagaya ng nakikita natin. Maniwala ka, mas lalo magiging malala ang krimen na mangyayari sa baryo na ito dahil dumating siya. Sige po, tatandaan ko po yung sinasabi niyo sa akin. Pero kung maaari, iwasan niyo na rin pong gumala kapag gabi na. Alam niyo naman po kung anong meron sa baryong to eh. Nag-aalala ako sa iyo, lalo na sa kapatid mo Tomas. Sige, ganito na lang po. Kada sasapit ang dilim, maghahanda po talaga ako. Mabuti na kung kanan. Lumayo ka sa kanya Tomas. Makinig ka sa akin. Nang gabing yon, naghanda ako ng asin at bawang sa tabi namin ni Tina. Meron din akong itak kung sakaling may halimaw na gustong pumasok. Biglang umalulong ang aso sa labas ng bahay kaya alam kong may masamang nilalang na nakapaligid sa amin. Kuya, dati po, tunog lang yung naririnig natin ng mga aswang. Pero ngayon namaalulong na yung mga aso eh. Parang dyan lang po sa labas ng bahay yung mga aso. Hindi lang po nag-iisa. Magdasal ka lang. Hindi naman tayo mapapasok ng halimaw na yan eh. Kuya, may kumakaluskos na naman sa bubungan. Natatakot ako eh. Nandito ako, kaya akong bahala sa halimaw na yan. Sa bintana! May sumisira sa bintana natin, kuya! Dito ka lang Bubuksan ko lang yung bintana at kapag nakita ko na, tatagayin ko ng itak yung halimaw na yan na gustong pumasok. Patunugin mo lang ang takip ng kaldero at kawali. Bilisan mo! Pinatunog ni Tina ang kaldero at kawali, dahilan para biglang mawala ang nagtutulak sa bintana namin. Binuksan ko yon at nakita ko ang halimaw na hubot-hubad. Mahaba ang tenga, may mga pangil at mapula ang mga mata. Iyon ang unang pagkakataong nakakita ako ng aswang. Napatras ako sa sobrang takot ng mga oras na yon. Hanggang sa bigla na lang nawala ang halimaw sa paningin ko. Kuya, nakita niyo? Ayos lang ba kayo? Ang pangit na halimaw, Tina. Hindi niya nakayanan yung ingay na kaldero at kawali. Kaya umalis siya. Grabe,
Ngayon lang sinubukan ng aswang na pasukin tayo. Akala niya siguro, ganun lang tayo kadaling mamamatay. Kagaya ng ginagawa nila sa ibang mga taga-baryo. May na-aksidente na naman. Sigurado ko na aswang na naman na may gawa nun. Walang iba, Tina. May makakain na naman ang lintik na aswang na yan. Nang makarinig kami ng ingay mula sa mga tao sa baryo, kaagad kaming lumabas ni Tina sa bahay. Bawat isa may dalang flashlight para matingnan ang naaksidente. Nakita namin ang isang lalaking wala ng buhay, naliligo sa sarili nitong dugo, habang wakwak ang tiyan at dibdib. Aswang! Nangaharang na naman ang aswang ng mga motorsiklo para makapatay! Anong nangyayari dito? Ay, may namatay na naman. Halos gabi-gabi na lang may namamatay dito sa atin. Habang tumatagal, parang nagiging ugali na ng mga aswang ang pumatay. Kanina sa bahay, nakita ko ang halimaw. Ang pangit ng itsura at sobrang nakakatakot yung halimaw na yun. Napaniguradong humarang sa motorsiklo na yan. Hindi naligtas ang lugar na to para sa ating lahat. Mukhang maraming aswang ang nakatira dito. Mga lintik na aswang na yan. Kaya maraming takot dumayo dito sa atin dahil sa kanila. Tinatawag na nga ng mga tao ang lugar na to na baryo ng mga aswang. Kaya nga kahit sa bayan, kapag nalaman ng mga tao na taga rito ang isang tao, natatakot na sila. Ang akala nila, lahat ng mga taga rito ay aswang na rin. Kahit sabihing sanay na kami sa mga pangyayaring may patayan na nagaganap, naroon pa rin ang takot sa amin. Lalo na at walang humpay ang pagpatay ng aswang sa mga tao. Naging usap-usapan na naman ng mga taga-baryo ang nangyari. Kung sino-sino na lang ang pinaghihinalaan ng aswang. Maagang nagtungo si Arnold sa bahay para yayain akong bumalik sa ulingan. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit hindi man lang nagpakita si Tonet kagabi at ngayong umaga. Alam na ba ni Tonet yung nangyari? Ewan ko. Kagabi nga, nagkagulo na kami sa labas ng bahay niya pero hindi man lang siya nagbukas ng ilaw eh. Ano? Imposible naman yun. Imposible hindi siya makiusyoso sa mga nangyayari, gayong dayo lang siya. Baka naman natatakot dahil binalaan ko kagabi. Mabuti naman naisipan mo. Oh, tara na, alis na tayo. Tingnan mo yung mga tao. Nagtitipon pa rin kung saan namatay yung taong may motorsiklo kagabi. Magsisindi daw sila ng kandila kung saan namatay yung taong yun kagabi. Para daw hindi magmulto yung kaluluwa niya. Natanaw ko si Mang Rolly na papalapit. May basto na siyang dala. Matanda na kasi siya pero lakad pa rin ang lakad. Pinagtitinginan na naman siya ng mga tao. Saktong lumabas si Tonet sa kanyang bahay habang nagtatangkang nakatingin sa mga taong nagkakagulo sa labas lang din ng bahay niya. Ika! Nang dahil sa'yo may pinatay na naman ang mga aswang. Isa kang sumpang babae ka. Lisadi mo na ang baryo. Kapag hindi ka umalis, mas lalong maraming dugo ang dadanak. Ayun na naman si Mang Rolly oh. Pinagtitinginan tuloy si Tonet dahil sa ginagawa niya. Kuya, bakit ba niya tinatawag na may sumpa si Ate Tonet? Hindi ko rin alam eh. Mang Rolly, ano ba yung pinagsasasabi mo sa babaeng yan? Isa siyang dayo dito sa atin at hindi naman maganda na ganyan kapag humaharap sa kanya. Nagsasabi ako ng totoo. May sumpa ang babaeng yan. Mga kasama, huwag niyo nang pansinin ang sinasabi ni Mang Rolly. Ay, ganyan naman talaga matandang yan eh. Mang Rolly, ito na po pala yung pagkain nyo. Dinala ko na dito para kung sakaling makasalubong kita, ibibigay ko na lang. Tanggapin nyo na po ito para umalis na kayo. Salamat. Tamang-tama, nagugutom na ako eh. Umalis na rin kagad si Mang Rolly kaya hindi na siya pinansin ng mga tao. Alam kong hindi naririnig ni Tonet kung anong sinasabi niya. Pero lumapit pa ang babae sa kinaroroonan namin. Sinong tinutukoy ng matandang yun na may dalang sumpa? Ako ba?
Nako, huwag mo nang pansinin yun, Tonet. Alam mo naman yan si Mang Rolly, minsan hindi maayos yung pag-iisip nun. Napansin ko lang din, bakit maraming taong grasa sa baryo na to? Yung mga taong grasa na yan mula yan sa ibang lugar. Basta hindi naman iisa ang pinanggalingan nila. Pero dito na lang din sila tumira dahil pinayagan ni Kapitan eh. Ang lupain ginagawa nilang barong-barong, yun yung lupain ni Kapitan. Kaunting ingat lang pala Iha dito sa baryo namin. Alam mo kasi may mga aswang na nakatira dito. Kagaya nung ang naaksidenteng lalaki kagabi. Hindi lang normal na aksidente yun. Nawala ng puso at laman loob ang taong namatay. Opo kuya, baka po naghahanap kayo ng labandera. Naglalabada ho ako. Talaga? Tamang-tama, marami akong labahin sa bahay. Buti naman ho. Ngayon na ho ba kayo magpapalaba? Kasi ho, wala na akong bigas eh. Sige. Kayo na. Sumama ka sa akin. Sumama si Tonet kay Kuya Jose at simula nun, nakilala siya bilang labandera sa baryo. Unti-unti siyang naka-adjust sa lugar. Unti-unti rin kaming nagiging malapit at napagtanto kong hindi naman pala siya totoong maldita. Isang umaga, nabalita na namatay sa saksak ang matandang babae na huling pinaglabahan niya. Nilimas din ang alahas at pera ng matanda. Napag-usapan si Tonet sa baryo, lalo na at may nakakita na gabi na siyang nakauwi galing sa bahay na yon. Base naman sa investigasyon, gabi pa lang patay na ang matandang babae. Nagkita-kita naman kami ni na Ate Amor sa kakahuyan dahil nag-aayos kami ng mga kahoy na sisindihan. Nakita ko talaga na mga bandang 8:00 na ng gabi umalis si Tonet dun sa bahay ni Aling Barbara. Tapos may bit-bit pa. Kung ayaw niyong maniwala sa akin, tanungin niyo si Jose. Isa rin naman siya sa nakakita kay Tonet. Gano'n naman po kayo kasigurado na si Tonet nga yung pumapatay? Ate Amor ha, yung chismis mo nakakasira yan ng kredibilidad ng tao. Kaya nga sabi ko tanungin niyo si Jose dahil nagkasalubong din sila. Alam niyo ba kung sinong kasama ko nung gabing yon? Si Kapitan. Maski si Kapitan. Walang ibang pinaratangan sa pagkamatay ng matanda kundi siya. Ninakawan niya yung matanda at siguro nahuli siya kaya niya pinatay. Hindi ko po alam kung dapat ba akong maniwala sa inyo. Magtatanong na lang po ako kay Kuya Jose. Kung talagang nakasalubong niya si Tonet sa ganung oras, ibig sabihin nagsasabi kayo ng totoo. Oo, magtanong kayo sa kanya. Ang ganda ni Tonet pero magnanakaw pala. Tama nga sila. Hindi lahat ng maganda ay totoong magandang ugali. Kung sino pa itong mga may maayos na itsura, sila pa palang may kakayahang gumawa ng mga karumal-dumal na mga krimen na yan. May mga tao kasi na kapag nakakita ng taong may tato, sinasabi na nila na yun ang masamang tao. Kapag nakarating tayo dun sa bahay ninyo mula dito sa Ulingan, si Kuya Jose kagad ang hanapin natin. Umalis na kagad kami doon sa gitna ng kakahuyan. Pagdating namin sa kalsada, nakita na namin ang mga tao na nagtutumpukan sa bahay ni Tonet. Lahat sila tinatawag na kriminal ang babae. Nagmadali kami ni Arnold at nandun si Kuya Jose. Siya ang kaharap ni Tonet. Aminin mo na lang na ikaw ang pumatay kay Aling Barbara. Nasaan ang pera at alaas na matanda na nilabas mo? Ibalik mo! Sinasabi ko na nga ho sa inyo na wala akong kinalaman sa nangyari. Wala. Nagabing mamatay si Aling Barbara. Ikaw ang nakasama niya. Hindi lang yun, nakasalubong pa kitang may bit-bit na bag na puno ng gamit habang niyayakap mo. Kuya Jose, ibig mong sabihin, totoong nakita mo si Tonet? Oo, nakita ko talaga siya na may bit-bit at niyayakap niya ang bag niya. Alam kong mahalagang bagay ang laman nun dahil natatakot ka, hindi ba? Hindi, mga sariling gamit ko ang laman nun. Tomas, maniwala ka naman sa akin. Hindi ko siya pinatay. Wala akong ninakaw. Kung gusto niyo, tingnan niyo pa yung loob ng bahay ko. Nagulat na nga lang ako nang malaman na namatay pala si Aling Barbara eh. Huwag ka nang makinig sa kanya, Tomas. Tama nga ata talaga si Mang Rolly.
Malas talaga ata ang babaeng ito. Hanggat wala kayong mailalapag na ebidensya laban sa akin, hindi nyo ako dapat paratangan. Wala kayong karapatan. Pwede ko kayong ipakulong sa ginagawa nyo. Kami pa talaga ang tinakot mo, ha? Kuya Jose, tama na yan. Kumalma po kayo. Ang mabuti pa, magsiuwian na po muna kayo. Baka lalo lang po tayo ma-high blood lahat eh. Oo nga po. May investigasyon naman pong gagawin. Darating din ang araw na malalaman natin kung sino ang pumapatay sa baryo. Kumalma ang lahat at nagkayayaan ng magsiuwian. Bigla naman kaming binagsakan ni Tonet ng pinto dahil sa sobrang hiya. Makalipas pa ang ilang araw, mas lalong diniin ng mga tao si Tonet kahit walang ebidensyang nakita. Malinis kasi ang pagpatay sa matandang mayaman. Nakita ko si Tonet sa likuran ng kanyang bahay habang nakatingin sa kawalan. Lumapit ako sa kanya at kinausap siya. Oh, Tonet, ano namang ginagawa mo rito? Iniisip mo ba ang nangyari kay Aling Barbara? Oo. Sino nga kayang pumatay sa kanya? Alam mo, hanggat ako ang pinaparatangan ng mga tao, hindi nila makikilala o mahuhuli yung totoong pumatay eh. Wala ka ba talagang kinalaman? Wala nga. Ayaw mo bang maniwala sa akin? Hindi ko alam kung sinong pumatay sa kanya. Alam mo ba kung paano nakita ang katawan ni Aling Barbara? Noong gabing nagpaalam akong umalis, sinabihan pa niya ako na bumalik na lang kinabukasan. Ang kwento, hinulog raw sa bintana yung katawan niya. Kaya nga nabasag yung bungo niya eh. Tapos may saksak daw siya sa katawan. Habang nag-uusap kami, biglang tumahol ang 2 aso sa harapan namin. Mga malalaking aso. Ang kanilang mga paa ay kumalakalmot sa lupa at parang gusto nilang lapain si Tonet. Kanino kayang aso yung mga yan na tinahayaan lang na pag-alagala dito? Sila yung mga asong walang nagmamayari. Alam mo, Tomas, habang tumatagal ako dito, nalalaman ko na maraming kababalaghang nangyayari dito eh. Sobrang dami. Kaya nga isang malaking pagkakamali na mas pinili mo ditong tumira, Tonet eh. Sa tingin ko naman hindi. Naniniwala ako na kung ano man ang nangyayari ngayon, matatapos din to. Habang kausap ko si Tonet, napapansin ko ang hawak nitong sinturon na kulay itim at merong mga markang kakaiba. Hindi ko siya inusisa tungkol sa mga bagay na yon dahil ayaw kong magmukhang tsismoso sa harapan niya. Nang sumapit ang gabi, oras na ng hapunan namin ni Tina. Nakalimutan ko palang mag-igib ng tubig kaya pumunta ako sa ilog. Hindi ko naman inaasahang madaratnan ko doon si Tonet, nakatingala sa buwan. Habang nakasawsaw sa tubig ang kamay niyang may suot na sinturon. Tonet, anong ginagawa mo dito sa ganitong oras? Naiinitan kasi ako, Tomas. Gusto kong maligo at nang malaman kong may ilog pala dito, dito na ako pumunta. Delikadong lumabas ng ganitong oras, Tonet. Alam mo bang may aswang na gumagala dito? Bakit ikaw? Bakit ka lumabas sa ganitong oras? Huwag mong sabihin isa ka rin sa kanila. Hindi ako aswang. Nandito ako para umigib ng tubig dahil wala na kami maiinom. Ang mabuti pa, sumabay ka na lang sa akin sa pag-uwi sa bahay mo. Hindi nakaimik si Tonet at napatingin sa paligid. Parang may binabantayan siyang hindi ko maintindihan. Hinawakan ko ang kamay niya, pero mabilis na yung tinulak. Panay pa rin ang lingon niya sa paligid. Parang may kinatatakutan o may hinihintay. Ihatid na kita sa inyo. Hindi. May naririnig akong boses ng matandang humihingi ng tulong sa akin. Kaya ako nakarating dito. Nakita ko ang refleksyon niya sa tubig kanina, bago ka dumating. Ano? Oo. Sa tingin ko hindi ordinaryong aswang ang mga nakatira dito. Malakas din ang kutob ko na nakakaharap lang din natin sila. Ang hindi na mahalaga yon. Ang mabuti pa, ihatid na kita. Dalian mo na. Hindi ako takot sa aswang. Sige.
Sabihin mo nang hindi ka takot sa aswang pero sa mga tao dapat ka matakot. Baka nakakalimutan mong galit sila sa'yo dahil sa nangyari kay Aling Barbara. Bakit ba kasi hindi ka naniniwala sa akin na hindi ako ang pumatay sa matandang yun? Wala akong motibo para patayin siya. Hindi rin ako magnanakaw, Tomas. Kagaya ng iniisip ng lahat. Alam mo, hindi ko mauunawaan kung bakit kada makikita ka ni Mang Rolly, paulit-ulit niyang sinasabi na ikaw ang tagapagmana na may dalang sumpa dito sa baryo at maraming dadanak na dugo. Oo, ikaw ang tinutukoy niyang may dalang sumpa eh. Hindi ko rin alam kung anong sinasabi niya pero balang araw malalaman din ng lahat kung anong nangyayari sa baryo na to. Ang inosente ay mananatiling inosente at ang nagpapanggap na inosente ay mamamatay. Hindi ako umimik at sumandok na lang ako ng tubig. Dinaan ko siya sa bahay nila pero ramdam ko na hindi mapakali si Tonet. Pagka umaga, naghahanda na ako ng almusal namin. Biglang dumating si Arnold sa bahay. Tomas! Yung mga taong grasa na kasama ni Mang Rolly. Nakita silang patay at nakasabit sa puno. Wakwakan tiyan at dibdib nila, kagaya na palagi namamatay dito. Ang isa nun ay kamag-anak daw ni Mang Rolly. Ano? Kaya po ata sila na biktima ng aswang dahil palagi silang gumagala kahit madilim na eh. Halos lahat ng mga taong grasa nandun at nalulungkot sa sinapit na kasama nila. Tara, doon na muna tayo. Pwede po ba akong sumama, kuya? Sige Tina, mamaya na lang tayo kakain pagbalik natin. Saan ba talaga ang mga aswang sa mga taong grasa na parang pinapakain lang sila dito sa baryo? Sa tingin ko, kaya dito gumagala ang mga aswang dahil alam nilang may libre sila makakain. At kahit anong oras pwede silang pumatay sa gabi dahil mayroong mga taong grasa na umiikot. Nagmadali kaming magtungo sa pinangyarihan ng krimen. Medyo may edad na lalaki at isang matandang lalaki ang namatay. Nakita ko si Mang Rolly. Umiiyak habang yakap-yakap ang isa sa mga biktima na medyo bata pa. Ayaw pag nilalang na gumawa nito. Hindi na sila naawa. Wala na kaming matitirhan. Balak pa kaming ubusan. Mga Rolly, sobrang nalulungkot po ako sa nangyari. Palibhasa ayaw ninyong maniwala sa akin. Naitaboy nyo na ang babaeng yon. Sino pong babae? Teka, si Tonet na naman ba? Mang Rolly, kahit na ako may pagdududa ako sa pagkatao ng babaeng yon pero hindi naman natin siya pwedeng palayasin hanggat walang pruweba. Oo nga po Mang Rolly. Alam kong masakit sa inyo ang nangyari pero hayaan mo matatapos din itong lahat. Magpapahanap ako ng manunugis doon sa kabilang baryo. Manunugis? Opo, manunugis ng mga aswang. Maraming aswang ang gumagala dito sa atin kaya nararapat lang na puksain na sila. Ilang taon na rin ganito ang baryo. Wala na kalayaan ang buong tao dahil dyan sa mga aswang na yan. Pagsapit ng dilim, kailangan nakasara na ang mga bintana at pintuan dahil kung hindi ay aatake ang mga aswang. Kawawa po talaga siya, kuya eh. Alam niyo po, wala na silang pakialam sa mamatay sa kamay ng aswang lalo na kung kumakalam ang mga sikmura nila. Gagawin naman po namin ang lahat para makatulong. Nandiyan na pala ang tagabayan. Kailangan nang kunin ang katawan ng bangkay para imbalsamuhin. Bitawan niyo na po ang katawan ng mga patay, Mang Rolly. Magbabayad ang may sala nito. Hindi ako papayag na hindi ako makaganti sa kanya. Nung matapos kunin ang bangkay, kinausap naman kami ni Mang Rolly. Sa buong buhay ko, dun ko lang siya nakausap ng matino. Parang hindi siya sintu-sinto kung magsalita. Yang Tonet na yan ang dahilan kung bakit namatay ang mga kasamahan ko. Dapat magtulungan tayo na mapalayas na siya. Si Tonet? Teka, hindi naman po aswang si Tonet eh. Isa pa, bago dumating si Tonet, may mga aswang na talaga dito. Mas sobra nga itong nangyayaring patayan pero hindi naman natin pwedeng sabihin na si Tonet nga. Oo nga po Mang Rolly. Hindi kami naniniwala sa'yo pero mukhang malabo naman kasi talaga.
Noong una aminin ko na parang naniniwala na ako sa sinasabi ninyo na may kakaiba sa pagkatao ni Tonet. Pero habang tumatagal, parang napapansin ko na wala naman siya kasalanan. Inosente ang tsura niya at mukhang wala siyang kakayaan na pumatay. Nararamdaman ko ang itim na pagkatao niya. Hindi niyo ba yung napapansin? Maraming tao ang gustong malaman ang mga nangyayari sa baryo kahit mga taga rito sila. Hindi kagaya niya babae niya na parang walang pakialam. Walang kinakatakutan. Isa siya sa mga aswang o di kaya baka siya ang leader ng mga aswang. Naunawaan ko naman po na nasasaktan kayo sa mga nangyari sa mga kapwa ninyong taong grasa. Mabuti pa po magpahinga na po muna kayo. Gusto niyo po ba ihatid na kita sa inyo? Huwag na. Maiwan ko na kayo. Bakit po kaya naisip ni Mang Rolly na aswang si Ate Tonet? Noong una akala ko rin kasi aswang siya. Kasi kapag nakikipag-usap siya, hindi makatingin sa mga mata. Pero ngayon na minsan ko na siyang nakita, parang hindi naman. Baka naiilang lang siya tumitig nung una. Arnold, nung nakaraang gabi, nadatnan ko si Tonet sa ilog. Nakatingin lang sa buwan na parang may kinakausap. Alam mo, paliwanag niya sa akin. Kaya daw siya nandun kasi may naririnig siyang boses na humihingi ng tulong sa kanya. Ano? Teka, sa tingin mo ba aswang talaga si Tonet? Hindi ko naman siya nakitang naging aswang eh. Normal yung anyo niya. Tomas, hindi kaya totoong aswang si Tonet? Naniniwala po ba kayo na aswang siya? Oo, sa tingin ko talagang aswang ang babaeng yun. Kasi kapag nakikita ko siyang lumalabas, parang nagmamanman siya sa paligid. Kung siya nga talaga ang aswang, mahuli rin naman po natin siya eh. Hindi pa siguro sa ngayon pero darating ang araw na matatapos din ang pagpapanggap niya kung sakali. Malapit ka sa kanya kaya ikaw na lang ang magmanman sa kilos niya. Yun na lang ang magagawa mo para matulungan ang mga tao sa baryo. Si Mang Rolly kahit isang taong grasa alam kong malakas ang pakiramdam niyan. Kaya may duda yan na aswang si Tonet. Hindi ako nakaimik ng mga sandaling yon. Dahil sa nangyari, nagkaroon ng iba't ibang komento ang mga tao tungkol sa aswang. Pagsapit ng gabi, nag-inuman kami ni Arnold sa may sala. Si Tina ay nasa kwarto habang nagpapahinga. Noong una, akala ko mali ang hinala ko kay Tonet eh. Pero dahil dun sa kwento mo sa ilog, naisip ko baka nga isa nga talaga siyang halimaw. Hindi lang yun yung napansin ko. Nung nakaraang habang nag-uusap kami, biglang lumapit ang aso sa amin ni Tonet. Tapos parang gusto nilang lapain yung dalaga. Hindi rin sila makalapit kasi mukhang natatakot din naman. Ano kaya kung manmanan natin si Tonet? Para malaman kung totoong aswang nga siya o hindi. Alam mo, naisip ko na rin yung bagay na yun eh. Kung talagang aswang nga talaga si Tonet, papalayasin natin siya dito dapat sa baryo. Oo, pero kailangan na may makita muna sa kanya na maging aswang nga talaga siya. Kita mo naman nung pinaginalaan siya ng mga tao na siya ang pumatay kay Aling Barbara. Grabe ang takot niya. Meron pa nakakita sa kanya na lumabas siya sa bahay ng matanda nung gabing namatay si Aling Barbara. May bitbit pa. Naku, naniniwala na talaga ako na nagpapanggap lang siyang inosente pero ang totoo, may kinalaman siya sa lahat. Sa ngayon, ayaw ko muna magbigay ng pahayag tungkol sa kutob ko. Mahirap na kasing magturo kung sino ang may kinalaman sa lahat. Lalo na't wala pa si Tonet dito. May patayan na talagang nagaganap. Habang nag-uusap kami, narinig namin ang malakas na sigaw ni Tina. Nagmadali kaming puntahan ng bata at nadatna namin itong pilit pinapaakyat ng halimaw palabas ng bintana. Humingi ka ng tulong sa mga kapitbahay, dalian mo! Oo, sige. Kuya! Tulungan mo ako! Ayoko sumama sa halimaw na to, kuya! Bitawan mo kapatid ko! Hindi siya natatakot sa patalim niyo eh! Ano ba? Halimaw, bitawan mo yung kamay ko! Sobrang sakit na ng kuko mo! Pumabaw na eh! Hindi mo talaga bibitawan ang kapatid ko, ha? Eto sa'yo! Kuya, ang isa na naman niyang kamay yung umawak sa akin. Tulungan mo ko! Hindi pa ako nakakapatay ng aswang.
Pero pakiramdam ko, ngayon ang unang beses nun. Muli ko itong inatake at tinaga ang isa niya pang kamay. Pero lumundag ang halimaw papasok sa bahay. Gumaganito sa akin kaya nabitawan ko ang itak. Kinalmot niya ako ng isa niyang kamay. Pinahaba niya ang dila niya para ipasok sa bibig ko. Alam ko na kung anong pakay niya. Iinumin niya ang dugo ko mula sa bibig ko. Ayan yung halimaw! Pwisit ka, aswang ka! Ang lakas ng loob mo pumasok sa bahay ng mga tao! Etong bagay sa'yo! Masunog ka! Lulundag siya palabas sa bitana! Tira yung muko ka! Tomas, marami kang sugat sa dibdib. Gabutin mo siya, Arnold. At baka ma-infeksyon pa si Tomas. Madudumi ang kuko ng mga aswang kaya kailangan malinisan kagad. Halika na, Tomas! Ang aswang na yon ay tinatawag na bingil. Bingil? Oo, may nakapagsabi sa akin na isang matanda na dating naninirahan dito noon. Pinuntahan ko sila ng pamilya niya upang usasain ang nangyari sa baryo noon. Tumakas sila dahil maraming aswang na naninirahan dito noon. Kaya lang umalis ng itinaboy at pinatay ng manggagamot ang kanilang mga kalahi. Ngayon, alam na nila na walang manggagamot. Bumabalik sila at gumaganti sa mga taga-baryo. Meron po ba kayong pinag-iinalaan na aswang? Si Tonet, matagal na ako nagmamanman sa kanya. Kung gusto niyong malaman ang totoo, subukan niyo siyang manmanan. Palagi ko siyang nakikitang umaalis lalo na kapag kagabi. Dahil sa natuklasan namin, doon nga ako nakumbinse na manmanan ang kilos ni Tonet. Hanggang sa sumapit pa ang isang gabi. Kahit hindi pa ganong magaling ang sugat ko, nagmanman kami sa kanya. Iniwan namin si Tina sa bahay at alam kong hindi siya masasaktan ng aswang dahil may proteksyon akong nilagay doon, mga asin at bawang. Matagal naman lumabas si Tonet sa bahay niya. Di ba ikaw nakaisip ng bagay na to? Oo nga, pero pinapapak na ako ng lamok dito. Asan ba yung baon nating asin at bawang? Dito sa loob ng bag ko. Kailangan mo na ba? Hindi naman. Sinisigurado ko lang kung nadala mo. Ayun na si Tonet. Lumabas na siya ng bahay niya. Teka, bitbit niya pa rin yung sinturon. Saan naman kaya niya gagamitin yung bagay na yan? Oh, palingalinga siya sa paligid oh. Ang akala niya siguro walang nagmamanman sa kanya. Tara, sundan natin siya. Dalian mo. Alam ko na sa gabing yun masasagot ang katanungan ko tungkol sa pagkatao ni Tonet. Naglalakad na kami sa madilim at masukal na kalsada sa baryo na may lakas ng loob. Si Tonet mukhang hindi natatakot sa paligid niya. Tila malakas ang loob at may gustong gawin. Nagulat na lang kami nang biglang nawala ang dalaga sa paningin namin. Ano na? Nasaan na si Tonet? Ewan ko. Nandiyan lang siya kanina nakatayo eh. Anak nang, may kapangyarihan ba siyang maglaho? Kanto ata yung babaeng yun eh. Hindi aswang. Ang alam ko, yung mga aswang hindi naman naglalaho kapag tumatakas. Ganito na lang, hanapin na lang natin siya bandang kagubatan. Ihanda mo na rin yung asin at bawang natin ha. Oo, ako na bahala. Nakahanda na ako kanina pa. Nagmamadali kaming hinanap si Tonet sa kagubatan kung saan namin siya huling nasilayan. Hinahanda ko ang itak ko pero walang bakas doon na naroon ang dalaga. Tahimik ang paligid. Tanging hampas lang ng hangin at kaluskos ng mga dahon ang naririnig namin. Natakasan tayo ng babae yun. Walang duda Arnold. Siya nga talaga ang aswang. At sa tingin ko, kaya siya naglaho dahil naramdam niyang sumusunod tayo sa kanya. Gumawa tayo ng hakbang bukas. Kailangan nating sunugin yung bahay na tinitirahan niya. Oo, at kung lalaban pa siya sa atin, papatayin natin. Sa likod ng kanyang kagandahan pala, isa pala siyang halimaw. Nagpapanggap lang siya ng bandera pero ang totoo, kaya niya pinapasok ang bahay ng mga tao para makahanap at makakita siya ng bibiktimahin. Tama ka.
Buti na lang at hindi ako ganong nahulog sa kagandahan ng babaeng yun eh. Kasi kung minahal ko talaga siya, baka hindi ako naniwala na isa siyang halimaw. Tara na, bumalik na tayo. Alis na sana kami sa kagubatan nang may isang halimaw na bingil ang humarang sa amin. Naglalaway ang halimaw na parang gutom na gutom sa mga laman namin. Umaamoy din siya ng hangin at naging dahilan para mapadila siya sa pagkatakam. Sige, subukan mo lumapit. Akala mo siguro hindi ka namin pinagandaan, no? Ano? Kita mo to kasin? Sa bawang na hawak ko? Isasabay ko talaga to sa'yo at gagawin ka namin lechon. Siguraduhin mo lang na nakabantay ka na maayos, ha? Mabilis kumilos ang halimaw na yan. Hindi tayo sigurado kung nag-iisa lang siya. Ano? Lapit na! Duwag ka palang aswang ka eh! Umangil ang halimaw. Mabilis na umatake. Buong puwersang nagsaboy ng asin at bawang si Arnold sa daanan ng aswang. Nang matamaan ito, umatras ito at natakot sa amin. Duwag! Duwag ka pala eh! Ano pang hinihintay mo? Sumalakay ka sa amin ngayon, ano? Huwag ka masyadong mayabang. Baka mamaya meron pa siya kasama at baka nakapalibot na pala sa atin. Ako na bahala. Manood ka sa gagawin ko ha. Kung kanina siya yung sumasalakay, ngayon naman akong sasalakay sa kanya. Hoy! Ano ginagawa mo? Lumayo ka nga sa halimaw na yan! Papatayin kita! Umangil ng malakas ang aswang at nagwala ito ng tamaan ng asin at bawang. Si Arnold tuwang-tuwa habang pinagmamasdan ng halimaw na nasusunog at unti-unting nagiging abo. Ayun! Tunog sa hangin! Umalis na tayo dito, baka mamaya may dumating pang ibang mga aswang. Hindi ako natatakot sa kanila, no? Meron kaya tayong... Tomas! Mga tama ka nga. May isa pang aswang na nagbabasid sa atin. Tara, salakayin na natin! Sabi ko kasi sa'yo eh. Hoy, aswang! Ano, tamang basid ka lang, ha? Pinatay na namin yung isa niyong kasama. Kaya ikaw na ang susunod namin. Tara, pagtulungan natin yung halimaw na yan. Akmang lalaban ang halimaw pero nang sabuyan na naman siya ni Arnold ng asin at bawang, umatras ito at tumakas. Walang laban na naganap. Masaya kaming pareho ni Arnold dahil may isang aswang na hindi kami nasaktan. Nang makalabas na kami sa gubat, nakita namin na may nakaupong tao sa gitna ng kalsada. Nilapitan namin ito pero naghahanda pa rin kami. Baka isa na namang nilalang ng dilim. Nang makalapit kami, nakita namin si Mang Rolly. May dalang kaldero habang tinatawag ang kasamang pinatay ng aswang. Ano ginagawa niyo rito? Umalis na kayo. Nakita ko siya. Nakita ko siya naging aswang. Sino po nakita ninyo? Si Tonet. Sigurado po ba kayo? Oo, sigurado ako. Pumasok siya dyan sa kagubatan kanina. Hindi kaya siya yung halimaw na yun na nagmamasid sa atin tapos tumakas dahil may pangontra tayo? Kailangan na natin magkaisa upang mapatay ang babaeng yon. Nabasag ang tinig ni Mang Rolly nang sabihin niya yon. Bigla akong kinabahan at naalala ko si Tina. Nagmadali na kami ni Arnold na makauwi sa bahay. Nang makapasok kami, nawawala ang kapatid ko. Imposibleng makalabas si Tina ngayong maigpit ang pagkakasarado ko ng pintuan kanina. Tingnan mo, walang bakas na kahit anong pinilit na binuksan. Totoo ngang wala. Pero tumingala ka. May malaking butas ang bubong ninyo kaya siguradong doon nila dinaan si Tina. Hindi. Ako naman, Diyos ko. Aswang ang may kagagawa nito eh. Kung bakit nawawala si Tina. Bakit pa kasi iniwan pa natin siya dito? Ginawa nila ang lahat para makuha ang kapatid mo. Tara, hanapin natin si Tina. Bilisan natin. Tara. Wala kaming ideya kung saan hahanapin si Tina. Pero sigurado kaming nasa kagubatan siya, dinala ng aswang na kumuha sa kanya. Hanggang sa gitna ng paghahanap namin sa kapatid ko, biglang lumitaw sa harapan namin si Tonet.
Tunet! Sinong hinahanap niyo? Ibalik mo sa amin ang kapatid ko! Hindi masasaktan ng kapatid mo kaya huwag kang mag-alala. Ayop kang aswang ka, saan mo dinala si Tina? Malalaman niyo lang kung matatalo niyo ako. Arnold, ihanda mo ang asin at bawang. Ito na, nakahanda na ako. Nakakatawa kayo, no? Ano naman ang may tutulong ng asin at bawang na yan sa pakikipaglaban niyo sa akin? Malalaman mo rin mamaya. Inilapag ni Tonet sa lupa ang hawak niyang sinturon at naganda sa pag-atake namin. Una akong umatake. Sinubukan ko siyang tagain pero mabilis siyang nakailag. Sinipa niya ako sa tiyan at sinuntok sa mukha kaya natumba ako sa lupa. Sunod naman na ginawa ni Arnold ay sinabuyan niya ito ng asin at bawang. Natamaan ng dalaga pero hindi ito nasunog kagaya ng ibang aswang. Tumalon si Tonet at sinipa si Arnold kaya pareho kaming bumagsak. May kinuhang lubid ang babae sa kanyang likuran at mabilis kaming tinali. Ganun lang naman pala kayo kabilis talunin eh. Ulang iya ka? Ano bang iniitay mo? Patayin niyo na kami kung yun ang gusto mo! Oo nga naman, halimaw ka di ba? Ikaw ay isang aswang kagaya ng mga bingil na yan. Walang iya ka talaga, demonyo ka! Mas demonyo kayo sa akin. Tama bang akong ituro niyong salarin sa pagpatay sa matandang babae? Sa itsura kong to naubod ng ganda. Mukha ba akong mamamatay tao? Kung hindi ikaw, sige, sino? Maawa ka naman, Tonet. Huwag mo idamay ang kapatid ko. Maawa ka naman kay Tina. Hindi ko kinuha si Tina. Sa katunayan, nakita ko ang pagkuha sa kanya pero hindi ako kumilos para tulungan siya. Kaya napatay yung 2 taong grasa na yon dahil mga aswang sila. Sinungaling ka. Uutoyin mo pa talaga kami. Isa-isa niya kaming pinatayo at balak niya kaming dalhin sa bahay niya. Sa sobrang takot sumigaw kami ni Arnold pero binusalan niya ang bibig naming pareho. Nang makarating sa bahay niya, dun lang niya tinanggal ang busal. Makinig kayo sa akin. Hindi ako masamang nilalang kagaya ng iniisip niyo. Isa akong manunugis. At kaya ako nandito sa baryo ay para tugisin ang mga aswang na bingil. Hindi ako ang kalaban. At kaya malayang nakakapatay ang mga aswang na yan dahil alam nilang may pinaghihinalaan kayo. Manunugis ka? Oo, si Tina ay kinuha ng mga aswang kaya kailangan nating magtulungan para iligtas siya. Alam ko na sinusundan niyo ako kanina. Nakita ko yung pag-atake sa inyo ng aswang. Gusto ko sanang tumulong kaya lang nakita ko naman na kaya na ninyo eh. Sinungaling ka! Ikaw ang aliman na sinabuyan namin ng asin at bawang tapos tumakas dahil alam mong hindi mo kami kaya. Kulit ng lahi mo. Hindi nga ako yun. Ha? Bakit ba ayaw niyo maniwala sa akin? Hindi ako masamang tao. Nagmanman lang ako sa paligid para makilala ko kung sino ang tunay na kalaban. Tonet, gumagalaw ang orasan. Sabihin mo na sa amin kung nasan mo tinago ang kapatid ko. Ay, ang kulit niya po talaga. Hindi ko siya tinago. Bakit ba? Ha, maniwala naman kayo sa akin. Paano naman kami maniniwala kung may nakikita kaming kakaiba sa'yo, no? Nang dahil sa hindi kami makumbinsi ni Tonet, may kinuha siyang bag. Iyon ang bag na dala niya palagi. Bigla niyang hinampas sa ere ang kanyang sinturon at naging mahaba yun na may talim sa dulo. Ang laman ng bag ay langis at mga iba pang sandata. Oh, ayan. Yan ang mga kagamitan ko sa pagpatay sa mga aswang. Hindi ako nagpakilala sa inyo nung una dahil alam kong kayo ang pupuruhan kapag may alam kayo sa pagkatao ko. Mas pinili ko na lang na umiwas habang palihim na gumagawa ng sarili kong investigasyon. Paano naging sandata ang sinturon na hawak mo? Mukha lang itong normal na sinturon. Pero ang totoo, may basbas to. Ito ang ginagamit ko sa pagpatay sa mga taong grasa ng mga aswang. Kaya pwede ba maniwala kayo sa akin? Tinanggalan ko sila ng puso at laman loob tulad ng ginawa nila sa mga biktima nila. Kaya ba gumagala ka sa gabi para magmanman? Ganun na nga.
at hindi ko akalain na tatawagin akong aswang ng mga tao. Samantalang wala naman akong ibang hangad kundi makatulong sa baryo eh. Pero sadyang mahirap kilalanin ng mga aswang. Kagaya ko, bilang baguhang manunugis, nahihirapan pa rin akong kilalanin ng pagkakakilala ng isang halimaw. Hindi ka naman pala aswang eh. Pakawalan mo na kami. Kailangan natin mahanap si Tina sa lalong madaling panahon. O sige, pakakawalan ko lang kayo kung naniniwala na kayo sa sinasabi ko. Ako, naniniwala na ako, Tonet. Naniniwala na kami. Hindi natin basta-bastang maililigtas si Tina. Sigurado ako na hindi lang isa o dalawang aswang ang sangkot dito. Marami sila. Sinundan mo ba talaga ang pagkuha ng aswang kay Tina? Hindi pero alam ko naman na kung saan ang kanilang kuta eh. Ito ang una kong misyon bilang manunugis. Kailangang mapatay ko ang mga aswang na gumagala dito sa baryo. Basta talaga mga aswang, sigurado masasama ang mga yan eh. Hindi naman lahat. May aswang pa rin na mas pinipiling maging mabuti kaysa masama. Dito lang kayo ha. Ako nang balang magbukas ng pinto. Kahit anong mangyari, huwag kayong magpapakita o magsasanhi ng kahit anong ingay. Sige. Nang buksan ni Tonet ang pintuan, narinig namin ang boses ni Ate Amor na nakikipag-usap sa kanya. Nagkatinginan kami ni Arnold. Nagtataka kung bakit siya nandun sa bahay ni Tonet ng ganong oras. Bakit hindi ka pa umalis sa baryo namin? Hindi ka kailangan ng mga tao dito. Teka, bakit niyo ba ako pinapaalis? Dahil nag-aalala ko para sa'yo. Papatayin ka nila kapag nalaman nila ang pagkatao mo. Pues hindi ako natatakot. Kapag nalaman ng mga taong totoong dahilan kung bakit ako nandito, baka nga matuwa pa sila eh. Bakit ba parang takot na takot ka, Ate Amor? Bahala ka na nga. Kapag natuklasan ng lahat na isa kang kriminal, wala na. Tapos ka na, Tonet. Kriminal? Ang mga aswang ang kriminal at hindi ako. Maraming beses ka nang lumalapit sa akin at inuutusan akong umalis. Pero ikaw ang namumuno sa mga tao para patayin ako. Akala niyo ba hindi ko alam yon? Kaya ako to ginagawa dahil bukas ng umaga, susunugin nilang bahay mo. Marami pa akong gagawin ngayong gabi. Malakas na binagsak ni Tonet ang pintuan, tsaka bumalik sa kinaroroonan namin. Bumuntong hininga siya at naikwento na si Ate Amor ay tila may takot sa kanya. Ang totoo niyan, 2 gabi pa lang ako pinapaalis na ako ni Ate Amor dito. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Narinig nga namin. Pero siya talaga ang madalas na dumidiin sa'yo na ikaw ang aswang eh. Nakita niyo ba yung matandang lalaki na taong grasa? Yung tumatawag sa akin na malas at may dalang sumpa? Oo, nakita namin siya kanina eh. Nung matapos nga kaming makipaglaban sa aswang na bingil, nakita namin siya sa gitna ng kalsada. Malakas ang kutob ko na may kaugnayan siya sa mga bingil na mga taong grasa. Ano? Galit na galit nga sa'yo yun kasi ikaw daw ang mamamatay tao. Sa tingin ko kaya siya nagagalit dahil alam niyang isa akong manunugis at ako ang tatapos sa mga bingil. Kung talaga may kaugnayan siya sa mga aswang, sa kanya tayo lalapit, Tomas. Tiyak akong alam niya kung nasa ang kapatid mo. Tama ka. Doon tayo sa kanya humingi ng tulong. Tonet, makikipagkita ako kay Mang Rolly. Pero kailangan ko ng tulong mo. Sige, pag-usapan natin kung anong gagawin. Ang alam ko ngayong taon ay kailangan ng mga aswang na bingil ng puso ng taong iaalay sa kanilang ninuno. Maaring si Tina ang gagawin nilang alay o di kaya ginagawa lang si Tina bilang hakbang para makuha nilang taong gusto talaga nilang ialay. Napag-usapan namin ang aming gagawin ng gabing yon. Nang gabing yon, hinanap ko ang kapatid ko. Pinuntahan ko si Mang Rolly sa tambayan tuwing gabi sa may puno ng malaking balete. At hindi nga ako nagkamali na madatnan ko siya roon, nakasilong sa barong-barong. Nagulat ang matanda nang makita niya ako. Hindi ko na sinama si Arnold. Tomas, ano ginagawa mo dito? May kailangan ka ba? Mang Rolly, nandito po ako para humingi ng tulong. Si Tina po.
nawawala. Hindi ko po alam kung saan siya hahanapin. Si Arnold naman ang naghahati sa kaliwang bahagi ng baryo. Ako dapat nasa kanan pero hindi konektado ang mga daan sa kagubatan eh. Si Tina nawawala. Aba, sino naman ang kumuha sa kanya? Alam ko na, kinuha siya ng mga aswang. Pero saang bahagi ng kagubatan dinala ng mga halimaw? Yun lang po ang hindi ko alam. Nakikiusap po ako. Tulungan niyo naman po ako mahanap ang kapatid ko. Mabuti ka sa akin kay lumapit dahil hindi kita pababayaan. Sige, pumasok tayo sa kagubatan upang mahanap natin ang kapatid mo. Dalihan natin, baka mamaya may masamang mangyari sa kanya. Sige po, maraming salamat po. Kayo lang po talaga ang inaasahan ko. Tinahak na namin ang daan papasok sa gubat at habang naglalakad kami, papalayo na kami sa mismong baryo. Tila alam ni Mang Rolly ang daan at kung saan yun patungo. Sigurado akong yung tunit na yun ang kumuha sa kanya. Kapag nakita natin si Tina, papatayin natin ang tunit na yan para mabayaran na niya kanyang kasalanan sa pagpatay sa mga kasamahan ko. Sige po, sisingilin natin siya sa mga ginawa niya. Nararapat lang na ibalik siya sa impyerno kung saan siya galing. Habang papalapit kami sa aming paroroonan, napapansin ko na nag-iiba na ang pananalita ni Mang Rolly. Parang may mga ibig sabihin. Hinahanda ko lang ang sarili ko kung sakaling may gawin siyang masama sa akin. Dala ko naman ang binigay na punyal ni Tonet para pang proteksyon. Maya-maya pa, alam kong malapit na kami dahil may nakita akong usok at may naamoy na akong tila iniihaw na karne. Mang Rolly, saan po talaga natin hahanapin si Tina? Basta sumunod ka lang sa akin. Ako bahala sa iyo. Tignan mong dadaanan natin. May mga bakas pa na paan ng halima. Walang duda na may kuta sila rito. Oo nga po. Kaya lang po wala tayong pangontra laban sa kanila. Hindi naman tayo nandoon upang makipaglaban. Lalaban tayo sa mga aswang ng patas. Natatakot po talaga ako. Kapag nawala si Tina, hindi ko po talaga alam ang mangyayari sa buhay ko. Handa ka bang isakripisyo ang buhay mo para sa iyong kapatid? Opo. Pinangako ko po sa mga magulang namin na kahit anong mangyayari, hindi ko pababayaan si Tina. Mabuti naman kung ganon. Mukhang malayo pa po tayo ah. Makakarating din tayo doon at makikita mo kapatid mo. Maliligtas mo siya sa kamatayan. Malapit na tayo sa kinaroroonan ng kapatid mo, Tomas. Mukha nga po. Alam mo ba, Tomas? Hindi naman lahat ng tao ay kailangan sakta ng aswang. Yung iba gumaganti lang sa taong nagmaltrato sa kanila. Pero may mga taong may mabubuting puso na kailangan rin saktan o patayin ang mga aswang. Bakit naman po? Hindi po ba kapag ang isang tao ay mabuti sa kapwa niya o sa maging aswang man yan, hindi ba dapat silang pinoprotektahan? Sinubukan ko pero wala. Kung sino pang taong mabuti sa akin ay siyang dapat ihandog. Sinubukan ko kayo protektahan pero wala akong pagpipilian. Nandito na tayo sa kuta ng mga bingil na mga taong grasa. Napatingin ako sa paligid at biglang nagtipon ang mga taong grasa. Meron din sa tagiliran at likod namin. Yung iba ngumangat-ngat ng karne na laman ng tao. Isa ka sa kanila? Oo, isa ako sa kanila. Matagal na kitang pinoprotektahan pero ikaw ang napili ng aming ninuno. Sinabihan na kita kahit sino ang magiging malapit sa babae ay susunod na mamamatay. Pero ayaw mong maniwala. Kung nakinig ka lang sa akin, baka hindi kayo magalaw. Paano mo nagawa sa amin to? Tinutulungan ka namin sa lahat ng bagay. Hindi ko akalain na magagawa kaming sakta ng taong minsan na namin tinuring na pamilya. Kadalasan, isa sa mga rason kung kaya napapahamak ang tao ay ang kanilang mabilis na pagtitiwala. Hindi ko ito kagustuhan na mangyari. Ngunit ito ay kapalaran. Hayop ka talaga, matanda ka. Isa akong hayop, Tomas.
na hindi dapat tinutulungan. Italin niyo na ang lalaki ito at hintayin ang aking anak. Ang alam ko, wala nang pamilya si Mang Rolly sa baryo namin at hindi rin naman talaga sila taga roon. Sumunod ang iba pang mga taong grasa sa kanya. Itinali nila ako at dinala sa kubo kung saan nandun si Tina. Malansa ito. Amoy nabubulok na isda ang kubo. May katawan ng taong inuuu doon. Kuya! Nandito na ako kaya huwag kang mag-alala. Hindi ka nila magagalaw. Hindi naman po kasi ako yung kailangan nila eh. Ikaw daw po. Si Mang Rolly. Siya po yung umakit sa baba para kunin ako. Aswang po siya, kuya. Oo, alam ko. Ngayon ko lang nalaman na isa siyang aswang. Huwag kang mag-alala. Walang mapapahamak sa atin. May darating para iligtas tayo. Marami po sila. Halos lahat ng taong grasa na nakatira sa atin mga aswang na bingil. Tumahimik ka na. May papasok dito sa kubo. Si Mang Rolly ang pumasok sa kubo. Nakita kong kinuha niya ang laman ng taong patay at kinain niya yun sa harapan namin. Narinig ko pa ang tunog ng kanyang pagnguya. Malutong, nakakadiri at parang walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Lahat kami ay puro mga aswang, Tomas. May mga tirahan kami. Pero mas nagustuhan na namin dito dahil walang sumisita. Malaya rin kami makakapatay ng tao at magpapanggap na inosente. Pinlano namin ito na matagal. Sana noon mo pa pinakita sa amin ang kasamaan ng ugali mo. Halos araw-araw. Hindi ko makakalimutan na magtira ng pagkain upang may makain kayo. Tapos ito lang pala ang gagawin mo sa amin ng kapatid ko. Kagaya nga ng sinabi ko, hindi ko kagustuhan ang lahat. Bilang pinuno ng aswang na bangil, kailangan kong ibigay ang pangangailangan ng mga kapwa ko aswang. Ibig sabihin, ikaw ang kanilang pinuno? Oo. Kung tutuusin ay matagal na sana kayong gustong patayin ng mga kapwa ko aswang. Pero pinoprotektahan ko kayo. Kaya lang ikaw ang hinihingi, Tomas. Kung gusto mong mailigtas sa kapatid mo, papalit ka bilang alay. Ikaw ang kailangan namin. Ang taong may mabuting puso para makain ko ang puso mo. Ikaw din pala ang kakain ng puso ko. Ang akala ko, ang mga ninuno mo. Kaluluwa mo lang ang gustong kunin ng ninuno namin. Pero ang puso mo ay makakain ko. Itay, ihahanda na ng mga alipin ang lahat ng gagamitin sa pag-aalay. Ate Amor, ikaw ang anak niya? Ako nga, Tomas. Kapag namatay ka, hindi na rin naman malalaman ng lahat na ako ay isang aswang na bingil. Yang kapatid mo, tatanggalan ko ng alaala at babalik siya sa baryo bilang isang baliw. Hindi ako papayag sa gagawin mo! Wala ka nang magagawa, Tomas. Mamili ka. Buhay ng kapatid mo o ang buhay mo. Totoo nga na kahit gawan mo pa ng kabutihan ng isang nilalang, kung sila ay pinanganak na demonyo, mamamatay silang demonyo. Pasalamat ka nga lang dahil sa ilang taon na nakilala niyo ang tatay ko. Pinoprotektahan niya kayo. Kung wala siya, ako mismo ang kakain sa kapatid mo. Ngayon nauunawaan ko na kung bakit pareho sila ni Mang Rolly na nagsasabi noon na aswang si Tonet. Lahat pala puro pagpapanggap at palabas ng mga aswang. Sa gabi rin na yon, gagawin ang alay. Kaya wala akong magawa kundi hilingin na pakawala ng kapatid ko. Alam ko naman na hindi ako pababayaan ni Tonet at Arnold. Ako lang naman pala ang kailangan nyo, di ba? May papangako mo ba sa akin na kahit baliw siya, ibabalik mo pa rin siya sa baryo? Oo. Yun lang ang pangakong magagawa at mapaninindigan ko. Patawarin mo ako, Tomas.
Nagkaroon ka ng kaibigang ubod ng sama at hindi kayang talikuran ang pinagmulan. Hindi kita mapapatawad dahil isa kang traitor. Tay, wala nang panahon para kausapin mo pa ang taong yan. Kailangan na nating simulan ng pag-aalay. Oo, sakto lang yan. Mamaya nasasapit ang 12:00 ng gabi. Sigurado akong magpaparamdam ang kapangyarihan ng mga ninuno natin. Sige po, ihahanda ko na rin ang mga hayop na isasabay nating iaalay kay Tomas. Iniwan nila kami ni Tina sa loob ng kubo. Ang kapatid ko ay hindi matigil sa pag-iyak dahil sa nangyari. Huwag kang umiyak. May kasama naman ako eh. Hindi ako nag-iisa. Kung gano'n sana po sila. Kailangan po nila tayo iligtas para hindi kayo mapahama, kuya. Basta darating sila. Napag-usapan na namin to kanina. Sobrang saya ko dahil naabutan kitang buhay. Ang akala ko may nangyari ng masama sa'yo. Buti naman natiis mo ang masangsang na amoy dito. Wala naman po akong magawa, kuya. Tana ha? Walang mangyayari sa atin, pangako ko yan. Nang magsimula na ang pag-aalay, pinalabas na nila ako sa kubo. Naiwan si Tina dun sa loob. Pinahiga nila ako sa papag, katabi ng mga kambing at baboy na buhay, pare-parehong takot at nagwawala sa kanilang pagkakatali. Magsiluhod na kayong lahat. Ikaw, Amor, ihanda na ang punyal na ikakatay mo sa kanila. Kanina pa ako nakahanda, Tay. Ang kapatid ko, kailangan mo siyang ibalik sa baryo, Mang Rolly. Ibabalik ko siya bilang kagaya namin. Isang taong grasa. Nakahanda na ang libro na pagbabasahan ninyo ng ritual. Lumuhod si Mang Rolly at binasa ang ritual, mga salitang tumatawag sa demonyo mula sa impyerno. Biglang umihip ng malakas ang hangin, para bang may dumarating na nilalang na hindi nakikita. Ang mga apoy ng sulo ay kumikislap at naramdaman kong lumamig ang paligid habang unti-unting nagdidilim ang langit. Nagpaparamdam na ang ating mga ninuno. Senyalis na kailangan na nating katayin ang mga alay. Unahin mo ang baboy at kambing. Opo. Mahal na ninuno, alayan mo ako ng kapangyarihan na walang kamatayan. Bigyan mo ako ng sapat na hinihingi upang kahit anong gamitin ng mga manunugis at magagamot na magpatay sa akin, hindi nila ako kayang patayin. Kakaiba ka rin humingi ng kapangyarihan, ano? Alatang sakim na sakim ka. Isunod na ang pagkatay kay Tomas. Ngumisi si Ate Amor at lumapit sa akin. Akmang ididiin niya ang punyal sa liig ko nang may tumama sa kanyang pana. Nabitawan niya ang punyal. Napatingin ako sa kinaroroonan ng pinanggalingan ng pana at walang iba kundi sina Arnold at Tonet. Hindi niyo siya pwedeng ialay hanggat buhay ako. Ikaw, paano kayo nakarating dito? Matagal ko nang alam ang kuta na to. Akala mo ba hindi rin ako nagmamanman sa kilos mo, ha? Parehas lang tayong dalawang binabantayan ng bawat isa. Tanda! Traitor ka! Pagkatapos kang gawa ng kabutihan ng kaibigan ko, nagawa mo siyang ganyanin! Puiset. Walang pwedeng makapigil sa pag-aalay. Patayin ang dalawang yan. Ganun ah. Tingnan lang natin kung kayo mamatay sa mga pangutrang dala ko. Naging aswang na bingil ang mga taong grasa at sumalakay sa kanila. Sumaboy si Arnold ng asin at bawang sa ere kaya natamaan silang lahat. Si Tonet, ginamit ang pana para patayin ang mga aswang. Ang bawat natatamaan ng pana ay natutunaw na parang bula. Labanan mo babae yan, Amor. Ako na papatay kay Tomas.
Sige, ako nang bahala sa kanya. Ang kunat mo babae ka. Natamaan ka na nga ng pana sa braso pero hindi ka pa nangihina. Akala mo yata sa akin mahina ang aswang. Dalian mo na, labanan mo na siya! Dito na matatapos ang pagpapanggap ninyo mga aswang. Pinlano mo rin ang lahat ng ito, kaya dapat lang napatayin kita! Nagpalit anyo bilang bingil si Mang Rolly. Mas mabangis siya kaysa sa ibang uri ng aswang. Natakot ako nang bigla siyang dumagan sa dibdib ko para hugutin ang puso ko. Arnold, tulong! Bumalik ka sa impyerno, ayop ka! Ang balat ko! Hayop ka talagang lalaki ka! Ang agaya mo ay nararapat lang na patayin! Mautak ka rin sana, Tomas. Kaya lang wala kayo. Masyado kang maraming dada! Nagpagulong-gulong ang aswang sa lupa nang muli siyang sabuyan ni Arnold ng asin at bawang. Tumakbo si Arnold papalapit sa kinaroroonan ko at kinalagan ako. Oh, nasan si Tina? Nandun sa kubo. Iligtasan natin siya habang nawawala pa yung mga aswang na yan sa asin at bawang na dala ko. Oo, pero teka, paano si Tonet? Tumakbo kaming pabalik sa kubo. Nadatnan kong umiiyak si Tina. Nanginginig sa takot. Kinalagan ko siya at kinarga palabas ng kubo. Oh, ito nga palang lighter. Ikaw na bahala magsindi ng kubo at barong-barong nila. Babalikan ko si Tonet para matulungan ko siya. Marami pa akong pangontra dito sa loob ng bag ko. Sige. Galingan mo, Arnold, ha? Huwag kang magpapahuli sa mga aswang na yan. Oo, ikaw rin. Protektahan mo kapatid mo, ha? Kuya, baba mo na ako para masindihan mo na yung mga kubo. Umawa ka sa damit ko, ha? At kahit anong pa man ang mangyari, huwag kang bibitaw. Opo. Naghanap muna ako ng tuyong dahon at sinindihan ang kanilang kuta. Mabilis na nagliyab ang apoy. Sa tagiliran ko may nakatagong punyal na binigay ni Tonet. Hindi yun alam ng mga aswang. Kinuha ko at inihanda ang punyal para sa mga aswang na posibleng makasalubong namin ni Tina. Kuya, si Ate Amordano, sugatan at nangihina. Isa din siyang aswang kagaya ni Mang Rolly. Sa totoo niyan, anak siya ni Mang Rolly. Ano po? Oo, kaya halika na. Papatayin na natin siya. Tomas! Para hawa niyo na! Huwag niyo akong patayin! Bigyan niyo ako ng pagkakataon mabuhay! Para ano? Para makapatay ulit kayo ng mga tao? Wala na kayong karapatang mabuhay sa mundong to. At dapat sa inyo, bumalik na sa impyerno! Wala kang awa! Hindi kayo nararapat kaawaan. Paalam, Ate Amor. Paulit-ulit ko siyang sinaksak sa dibdib hanggang sa malagutan ito ng hininga. Kakaunti na lang ang natitirang mga aswang na bingil. Pana na lang ang gamit ni Tonet para paslangin sila. Nakita kong nakahanda na ang pinuno nila na sumalakay sa kinaroroonan ni Tonet. Tonet! Papalapit ang halimaw sa'yo! Hoy, nandito pa ako, halimaw! Kaya kahit kailanman, di mo masasaktan si Tonet! Tatapusin na kitang matanda ka! Tandaan mo, hindi kayo hinatulan ng kinamuhian ng mga tao. Kundi kayo mismong gumawa ng kasalanan sa mga taga-baryo. Papatayin kita, babae ka! Masyado kang pakialamera! Sumalakay kay Tonet ang aswang. Hinanda niya ang sinturon na sandata. Nang makalapit ang halimaw, buong bilis at lakas niya itong tinusok sa dibdib. Napatigil ang halimaw at nagluwa ng maitim na dugo. Kung totoosin, kaya kong patayin si Tomas pero hindi ko ginawa.
dahil hindi ako ganun kasama. Mas mabuti na rin na patayin niyo ako. Mang Rolly, anong sinasabi ninyo? Masaya ako na hindi natuloy ang pag-aalay sa'yo, Tomas. Sa susunod, huwag kang maawa sa mga taong grasa. Huwag kang tumulong dahil hindi mo alam akala mong inosente at kawawa ay sa pagtunay na masama. Tama ng satsat! Si Mang Rolly, mukhang hindi niya talaga kagustuhan na patayin ka, Tomas. Kung totoo man yun, ibig sabihin naging tunay siyang kaibigan sa'yo. Minsan talaga nakakagawa lang ng masamang bagay ang isang nilalang dahil sa gampanin niya. Pero masaya ako dahil sinabi niyang hindi niya ako gustong patayin. Ibig sabihin, may halaga pa rin ako sa kanya. Tinupok na nga po yung buong kuta. Tara na, kailangan na natin umalis. Kuya, mainit na yung buong paligid dahil sa apoy. Halika na, Tina. Bubuhatin na kita. Nakabalik kami ng ligtas sa baryo. Nang magumaga, ibinalita namin sa lahat ang nangyari. Pinakilala namin si Tonet bilang isang manunugis na nagpanggap na labandera. Marami ang halos hindi makapaniwala pero kalaunan, naging kumbinsido rin ang lahat. Kaya naman pala madalas sabihin ni Amor na aswang ka, Tonet. Yung pala siya ang aswang. Itinuturo nila sa iba para lang mapagtakpan ang tunay nilang pagkatao. Kahit kami, hindi rin kami makapaniwala. Ilang taon ko nang kilala si Mang Rolly. At hindi ko akalain na isa rin pala siyang aswang na bingil. Ang mahalaga, makalipas ang ilang taon, maayos na ulit ang baryo. Wala na mga taong grasa dahil sila pala talaga ang mga halimaw. Tama ka, Arnold. Maraming salamat sa inyo, lalo na sa iyo, Tonet. Masaya ako at ligtas ka. Mabuti na lang po dumating si na Kuya Arnold at Ate Tonet dun eh. Kasi kung hindi, baka wala na si Kuya. Totoo yan, Kuya Jose. Isa kang bayani, Tonet. Sana marami ka pang mailigtas na tao. Sana nga. Malaki rin ang tiwala sa akin ng lolo ko. Kaya hindi ko siya bibikuin. Pasensya na rin kung minsan naniwala kaming isa kang masamang nilalang, ha? Wala yan. Pasensya na rin kung pinatagal ko bago ako nagpakilala. Naguluhan patuloy kayo. Nauunawa naman namin kung bakit mo yun ginawa. Gusto mo lang kaming protektahan. Bawat tao sa baryo ay humingi ng tawad kay Tonet dahil sa kanilang maling akala. Matapos ang pag-uusap ni Tonet at ng mga tao, nagpaalam ang dalaga sa amin na umalis. Marami pa akong dapat gawin para sa lahat. Kaya hindi ako pwede magtagal dito. Masaya ako nakilala ka namin. Ako rin, Tonet. Ate Tonet, sana makapasyal ka man lang dito sa baryo balang araw. Oo naman. Papasyal ako dito. Mag-iingat ka, Tonet. Sana gabayan ka ng Diyos sa bawat lugar at misyon na tinatahak mo. Niyakap kami ni Tonet at tuluyan na siyang umalis ng baryo. Dahil sa kanya, natapos ang kasamaan ng mga taong grasa. Mga halimaw na nagpapanggap bilang kaawa-awa. Naiwan sa akin ang napakalaking leksyon. Hindi lahat ng mukhang kawawa ay dapat kaawaan. Minsan, nagpapanggap lang sila para malaman ang iyong kahinaan, gaya ni Mang Rolly. Sa kasalukuyan, daladala ko pa rin ang aking mga natutunan sa nakaraan. Naging mas matalino ako sa pagkilala sa mga tao. Sa ngayon, meron akong pamilya. Si Tina naman ay nag-aaral na sa kolehiyo. Maraming salamat po sa pagpili ng kwentong ito, Miss Soledad, at sa pag-ere nito. Sa mga tagapakinig, maraming salamat din po. Hanggang dito na lang at more power sa inyong channel.